Magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino. Good day sa lahat ng hindi Pilipino. Ito po ang ginagawa po natin ay para pang naghaplos po tayo sa buong katawan kasi may dua po tayo pang alkontra sa mga jin or engkanto. Proteksyon yan sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa lahat ng mga tao na nandito sa bayan, sa Magallanes, at lahat ng dumadaan dito sa site ng Bitaog ay hinihingi ko po ang proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos na tagapaglikha. Nasa Kanya po ang pagpupuri po natin kasi siya po ang gumawa sa mundo. At ito po ang history ng kahoy na ito ay tinatawag to dito sa pangalang Bitaog. Pero ano po ito? I-declare po ito sa National DENR na isa po siyang century tree. Inideclare po siya noong 1997 yata siya. Tapos ngayon ay ang edad niya ay 565 years na po. Tapos ang history po sa puno na ito, kahit sino yung tatanungin niyo sa sa lugar na ito, yung mga matatanda ay noong sa mga ninuno pa nila ay tuwing fiesta or New Year or Pasko, raw dito raw sila naghingi ng nanghihiram ng mga gamit, halimbawa plato, baso, ganun, kaldero. Tapos nagpapahiram naman po, sabi nila. Pero may babala po ang mga engkanto. Sabi nila na ingatan lang po, ilang ingatan lang daw ang mga gamit nila. Tapos pagkatapos sa celebration, sa uli naman po ng buo, kailangan po walang mawawala. Tapos wala pong mabibiyak. Ayan. After mga ilang taon po ay hindi po natin may iwasan ay may nawawala, may nabibiyak hanggat nga hindi na po sila nagpapahiram. Tapos pag tatanungin mo po yung mga matatanda dito po, kasi may kasamaan kayo mga matatanda, ano po ang trabaho niya noon? Nangunguha ng isda. Ay tinatawag po namin dito sa Bisaya, mananagat. Oo. Tapos pag tatanungin mo siya, sabihin niya na noong doon kami sa doon kami sa laot, hindi na po namin makikita yung bundok dito sa Magallanes. Ang makikita po namin, walang iba kundi ito ang puno ng kahoy. Oo, tapos raw, punong-puno daw sa kanang nipot-nipot, paninipot kung tawagin dito sa amin. Punong-puno po sa nipot-nipot. Tapos may po sila, maririnig daw silang mga music. Parang nagdi-disco daw, sabi nila. Tapos pagdating po dito sa sa baybayin, wala namang disco. Sobrang tahimik daw ang paligid kasi madaling araw eh. Pero doon sa laot, maririnig daw nila parang disco. Tapos pag tatanungin yung iba dito, sabi nila, noong siguro pesta siguro sa dito sa may palasyo na, kasi itong Bitaog ay tinatawag itong palasyo nila kahit sino mga mga albularyo dito. Tapos may may nag-order ng dusi-dusi ng baboy, siguro handa siguro nila. Tapos pinabayaran naman daw pagdating dito, sabihin lang saan dadalhin yung hayatid namin. Sabihin lang na, doon sa sir. Doon sa may dahikan, may malaking bahay doon. Pagdating nyo, walang ibang malaking bahay, yun lang. Doon kayo huminto, tapos doon kami maghihintay sa inyo. Ayan. Ilang bisis yan. Na may nag-order dito. Tapos, yung iba din, mga matatanda, daw? Sasakyan daw. Doon Maynila. Galing Maynila yun. Doon sila nag-order. Tapos, pinapatid po dito. May skits po yan. Sabihin sa skits, pagdating yun dyan sa magtanong-tanong kayo. Sabihin nyo, saan ba yung banda ang ang Magallanes? Doon sa may dahikan. Tapos, dumating daw dito. Sabihin nila,
may ano raw, malaking bahay. Pagdating na dito, ayan, malaking bahay daw. O, ang naghahatid ng baboy, tapos yung naghahatid ng mga sasakyan, ay pareho din. Malaking bahay, pero tuwing nakatalikod na po sila, tapos lumingon sila dito sa ano, dito sa may bahay, sabi nila, ano, kahoy na daw, hindi na po bahay. Yan ang kababalaghan sa puno na ito. Kahit sino dito po ay nakakaalam po sa lahat ng mga kababalaghan dito. Tapos, ano pa po, noong wala pa po ako dito, ano, maraming nadidisgrasya po dito. Kasi, ano, nagbabanggaan, nasasagi yung ano, puno ng niyog, kahit ano na lang na nangyayari dito. Tapos, kuwan, tapos may kasama ako noon doon sa ano, doon sa may planta kami nagtatrabaho. Tapos sabi ng kasama namin, ayan si ano, iniligaw yan doon sa puno. Sabi ko, totoo ba yan? Oo. Kasi ano hindi po ako naniniwala basta-basta kasi ang palisya ko po ay ano po, to see is to believe. Kaya sabi ko sa kanya, brother, totoo ba yung sinasabi ni Kuan na ano, iniligaw ka dyan? Sabi niya, hindi po iniligaw po. Ganito po yan. Ano raw, sabi niya, lasing ako eh. O, tapos, gusto ko sana umuwi. Tapos, pagdating na ano, maglalakad na po ako, lumingon po ako dun sa kaliwang, pakanan. Sabi ko, oh, grabe. Ang laki ng bahay. Kaya, ang sabi niya, pumunta sa dun sa ano, sa may bahay daw, sabi niya. Kasi ano raw, baka raw makikain siya kung fiesta halimbawa. Tapos, nakatulog siya, sabi niya. Nung madaling araw po, hanggang umagahan na po, mga alas 5 ng umaga po, ay ano raw, tumitihaya siya, sabi niya. Ano to? Bahay. Laki ng bahay. Tapos, may kaibigan siya, sabi niya, ay, ano ka dyan? Hindi ka ba uwi? Ayan, tinignan yung kaibigan niya, tapos pagtingin niya sa ano, yung malaking bahay, ay puno ng bitaog. Oo. Ganyan, ito ang bitaog dito, ang daming kababalaghan po. Hindi po ito guni-guni lang, kundi kahit po pumunta kayo dito, magtanong-tanong kayo, mag-interview ka na ng mga matatanda. Kahit ito ang mahala po dito si Manong Akaak po. Kasi ano yan, matatanda na po yan. Isa po din siyang nangunguha ng isda. Ayan, may testimony po siya. Tapos, 2018 yata, ano to, bali yung isang sanga niya kasi parang kuwan na to parang dalawang puno po ito ang bitawog na to. Tapos ang kabilang sanga niya dito naman sa kuwan sa kalsada. Di ako sure kung 2018 o 19 ba yun kasi nakalimutan ko na o 17 kaya ganun. Tapos maswerte na lang po, hindi po natamaan ang taga-LTO. Kasi ang taga-LTO po, tuwing nag-checkpoint po sila, dito po sila nag-checkpoint kasi ang lamig po dito sa ilalim. Para pong nasa opisina. Oo. Kahit alas 12 po ng tanghali, malamig po talaga dito. Noong nag-checkpoint po sila, mga bandang hapit na siguro, mga bandang alas 12, alas 11 yata. Hanggang umuwi. Siguro pag uwi nila mga 10 minutes yata. 5 minutes. Bali na yung sanga. Swerte sila kasi kung nabali yung mga nandun pa sila, siguro ubos sila Tapos, sa noong July 13, 5:24 PM ay ang isa naman po hindi natumba na po talaga siya. Kaya nakita ninyo sa video po. Tumba na siya tapos wala namang na damage na mga property ng ibang tao or may tao bang na
sugatan or natamaan, wala naman po. Kaso ang pader po ng LGU dito, siya po ang natamaan ng sanga. Kaya siya po natamaan ng sanga, kaya damage po. Tapos inalagaan po namin kasi historical Lalong-lalo na ang mga tao dito nasasaktan lahat sa anong pangyayari. Kasi love na po nila tong kahoy na to. Kahit po ako po, kasi 3 months na po ako dito nakadistino. Para pong bahay ko itong witawag na to. Kasi sa tuwing alas 12 po ng tanghali ay pumunta ko dun sa puno. Napapalamig ko dun kasi yung malamig sobra, hindi basta-basta kahit anong init ng kalsada. Pag nasa nasa ilalim mo ng puno, malamig doon. Tapos po, may nakikita naman ninyo po may tumubo pong balite. Oo. Tapos, tapos alam ko po hindi po ito basta-basta nagtumubo lang po, kundi tinatanim po nila. Kasi po hindi po ito pagmamayabang at hindi po ako nagsisinungaling po, ay makikita ko naman po ang hindi nakikita ng tao. Kahit tatanungin mo yung mga close kong tao dito, kahit itong tagapamahala dito, tatanungin mo yan. Bago po siya natumba po ay 1 month ago, marami na po akong nakikita. Kahit yung kasamahan ko dito na kolektor, si Bernie Dumaplin po, ay sinasabihan ko yan. Hanggang sa nangyayari na nga po, si Manong Akaak po ay mga alas 2 ng hapon, sinabihan ko, Manong, kanina alas 58 ng tanghali, nakakita po ako ng 2 maitim po. Kaya dito pumunta sa bitaong po, dito sa kahoy na ito. Kaya sinabi ko sa kanya, Manong, may mangyayari dito na hindi magaganda. Hindi ko po sinabi kung anong mangyayari. Yun lang. Kasi kung sinasabi ko, sabihin niya, siguro, nabaliw na po ako. Hanggang dumating yung pong alas 5 ng hapon, off duty na po ako. Kaya umuwi na po ako. Pagdating ko dun sa bahay, kasi medyo distansya po galing dito hanggang bahay ko, 5 kilometers po yan. Ilang sandali lang po ay nakatanggap na po ako ng tawag na, Sir, ang bitaog, natumba na po. Natumba na. Kaya nasiyak talaga ako at nasasaktan kasi parang bahay ko na tong kahoy na to. Kaya pagka alas 7 ng gabi, binalikan ko ito. Tingnan ko hanggang kinabukasan. Tapos may pumunta dito na mga DNR, 2 bisis yun, lokal na DNR at saka national. At saka pagkatumba na dito, may DNR din na region dito sa Caraga. Ay tinatanong ko po, Sir, ano po ang advice sa tumutubo na yung balite? Sabi nila, kunin mo yan, Sir, kasi bawal yan. Nakakasira po yan ng vitamins ng yung kahoy na yun noong nakatayo pa yan hanggang pagkatumba na po. Kaya sabi ko sa kanya, sige, Sir, kukunin po namin yan. With permission sa mayor nyo. Sabi ko, okay naman po si mayor kasi nakabisita na po siya kaninang umaga dito. Kaya wala pong tao na kursunada po na magputol ng balite na ito kasi alam na po nila ang history. Nung nabali po ito noon, tapos ang nag-chinsa po dito ay sabi po yan, namatay daw. Tapos may nangunguha naman ng mga sanga ng kahoy, siguro ang gatong nila. Tapos kinabukasan din na ibinalik yung mga kahoy nila kasi hindi daw sila nakakatulog. Yun ang sabi nila. Kahit maganda kayo ng interview dito, totoo naman yun. Tapos ngayon,
pagdating ng Sabado po ay naka-schedule na po, napuputulin ko po kasi wala pong nangahas na magputol po sila kasi alam na po nila ang history. Kaya po, 3 araw po ay napapaalam po ako ng sa may-ari po dito, yung Encanto. Sabi ko nila, Apo, kailangan dito kunin yung galite, kaya huwag niyo akong galawin at saka yung pamilya ko at saka yung yung lahat ng tao dito sa Magallanes dito sa lungsod namin. Tapos kahit yung mga dumadano po yung galawin, huwag yung pagalitan po kasi para lang po ito sa pagandahin po ang bahay kasi alam po natin lahat bahay nila to, mansion nila to. Kaya po kung gusto niyo po ay pumunta po kayo dito at mag-interview po kayo ng personal. Yun, interviewin niyo ang mga matatanda po, yung bata kasi walang kalam-alam yan. May mga matatanda po dito kasi lahat po kami dito ay nasasaktan po kasi mga kapatid. sayang. Imagine 565 years old na yan. Oo. Panahon pa yan kay Lolo Magellan. Kaya di basta-basta po. Tapos ngayon ay marami pong plano ang LGU po natin paano po ito pagandahin. Kaya kinuha ko yung mga damo doon sa itaas. Ikita nyo man po sa video ko, di po ito basta-basta. Pag dito ka po sa lupa po ay makikita mo po ang niyog at saka yung kahoy na nakatumba, parang level or mataas pa ang niyog sa kanya, pero nasa itaas po ako ay parang mataas pa po ako sa niyog. Kaya may kabubalaghan po talaga itong kahoy nito. Siyam ka iklog daw paluto. Lahat ng tao dito po ay takot. Kahit yung mga Wala asin. tinatawag namin dito mga tambalan, mga albularyo po ay takot po. Hindi po ito basta-basta. Pero sa atin po ay hindi po ako natatakot kasi ang tinatakutan ko po ay only Allah, surat Allah, ang Diyos, matagapaglikha. Siya lang po ang tinatakutan ko po at wala ng iba. Nagpapaalam na po tayo sa may-ari na kailangan linisin natin ang kanilang bahay po. Kasi para po gumanda sa mga mata ng tao po kasi tourist spot po ito, ang lugar nito. At maraming salamat po at kung sino pan ang nakakita ng video nito, pwede nyo po i-share po para ay makakita po na taga rito po sa lugar na ito, sa bayan na ito. At mag-comment po yan sila na totoo po yan ang sinasabi ko po. Ginamitan ko lang po ng Tagalog para po maintindihan po lang sa lahat ng Pilipino po. Kasi kung Bisaya, kami din mga Bisaya yung makaintindi. Halimbawa kung samantala kung Tagalog mo ay halos lahat ng tao ay makakaintindi. Yan lang po at maraming salamat po. Magandang araw sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagbot nga akong nakuha si babaw. Yan. Kana. Yan, gabi kadaghan.